Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Nakakapakinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Pero unahin muna natin na lumapit sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Lord, maraming salamat po sa isang pagkakataon na naman na ipinagkaloob mo sa amin para po makinig, mag-aral, magbasa na naman po ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan mo po kami para sa aming pag-aaral ngayong umaga nito para lubusan namin po itong maintindihan. Muli mo po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Lord, I pray na maging maayos na naman ang aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Walang maging sagabal, Lord, O Lord, sa aming pag-aaral. Maging maayos yung speaker, yung ginagamit ko pong gadget para makapag-share po ng iyong salita. I pray na lagi itong maging maayos, O God. Salamat po muli, Lord God, sa lakas ng loob, sa wisdom na ibinigay mo po sa akin. Salamat, and I pray, Lord God, na muli itong tagumpay. Dahil salita mo po, yung aming pagsasaluhan ngayong umagang ito. Lord, maraming salamat po muli at kiniklaim namin na ito ay tagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasampakan namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid. At bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking devotion po ngayon ay dito po sa Psalms o Salmo chapter 19. Dito po ako dinala ng aking devotion sa chapter 19 verse 7 hanggang 11 po yung aking i-share sa inyo at may pamagat po ito dito na ang batas ni Lord. Dito po ulit ako magbabasa. Yan, sa ang Balita Pinoy version po. So mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 7 hanggang verse 11, ang batas ni Lord ay perfect. Nagbibigay ng bagong sigla. Maaasahan ang teaching ni Lord. Nagpapatalino sa walang alam. Ang mga batas ni Lord ay tama. Nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis. Nagbibigay liwanag sa isip. Ang paggalang kay Lord ay mabuti. Mangyayari ito forever. Tama ang mga desisyon ni Lord. Lagi yung patas. Mas mahalaga pa yung sa gold, sa pinakapurong gold. Ang sabi dito, mas matamis pa sa honey sa pinakapurong honey. At verse 11, at dahil sa mga teaching na ito, nawawarning ang iyong lingkod. May magandang reward pag ito ay sinunod. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ito ay ginawa ni David o ni Haring David dito sa Salmo. So dito, tinuturo, sinasabi, pinapaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang batas ay perfect. Sabi nga sa verse 7, ang batas ni Lord ay perfect. Nagbibigay ng bagong sigla. Maaasahan ang teaching ni Lord. Nagpapatalino sa walang alam. Dahil ang batas ay perfect, ang katuruan ng Diyos
ay nagbibigay ng karunungan sa atin. Ibig sabihin, kung patuloy tayo nagkakamali, wala tayong alam. Wala tayong alam sa tinuturo ng Diyos. Hindi natin alam ang batas ng Diyos. So, wala tayong alam. Kaya dito sinasabi ni Haring David na kapag sinunod natin ang batas at ang teaching ng Diyos, magiging marunong tayo. Magiging matalino tayo. Kasi alam natin, noong unang-una na yung tama at mali. Malalaman natin yung mga pinag-uutos ng Diyos. Malalaman natin yung sinasabi ng Diyos na tayo ay magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, tumulong. Malalaman natin yun. So marunong tayo. Alam natin yung ating gagawin. Tama po ba? So perfect na ang batas ng Diyos. At ang kanyang teaching nga ay totoong nagbibigay ng karunungan. Tumatalino ang bawat tao pag alam ang mga tinuturo ng Diyos. Amen po. So, yan, inayos ko lang po yung volume. So, balik po tayo. So, yun na nga po ang sinasabi sa atin. Kung alam natin at sinusunod ang batas ng Diyos at ang kanyang teaching ay ating sinusunod, so tayo nga po ay marunong o may karunungan na nanggagaling sa ating Diyos. Hindi tayo mapapahamak dahil alam natin yung mga tinuturo ng Diyos, alam natin yung batas, lalong-lalo na magiging maayos yung ating relationship kay God. Di ba po kahit sa trabaho, kapag sinusunod natin yung mga law, yung mga pinag-uutos ng ating boss, di ba po maayos naman yung relationship? Di ba po? Kapag ginagawa natin yung pinag-uutos ng nakatataas o yung mas marunong, halimbawa dun sa company yun, di ba po, nagiging maayos yung pagtatrabaho natin. Nadadagdagan yung karunungan, yung kaalaman. So, ganun din. Mas lalo na siyempre sa ating Diyos. Mas matututo tayo, mas may karunungan tayo. Hindi yung basta nalalaman natin kasi yung karunungan natin o yung talino natin ay limited lang po yun. At dito lang sa mundo. Pero yung karunungan, yung tinuturo ng ating Diyos ay napakahalaga sa ating buhay dahil yun din ay panlangit. Kasi yung tinuturo niya, panlangit yun, hindi naman panlupa eh. Iba ang karunungan sa lupa at iba ang karunungan sa panlangit. So, pag mayroon tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos, alam natin yung tama at mali. Kasi pag alam natin yung tama at mali, di ba po, panlangit yun dahil tinuturo ng Diyos na huwag tayong magkasala, huwag tayong magnakaw, huwag tayong pumatay. Di ba po? So, alam natin yung tama. So, sinusunod natin siya. At siguradong natutuwa, nalulugod ang Diyos pagka sumusunod tayo sa kanyang batas at sa kanyang mga teaching. Amen po. Verse 8, ang mga batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay liwanag sa isip. Kasi alam na nga natin yung tama at mali. So maliwanag yung isipan natin. Diba po, nagiging masaya tayo dahil nasusunod natin si God. Ganun din kahit na dito sa lupa. Pag sinusunod natin yung boss, pag sinusunod natin yung magulang natin, diba po, o yung leader natin, diba po masaya? Kasi sinunod natin siya. Ganun din. Yung pagsunod kay Lord, magiging masaya rin tayo. Magiging maayos din ang lahat. Sabi nga, ang mga batas ni Lord ay tama. Nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis. Nagbibigay liwanag sa isip. Malinis. Ang mga sinasabi, ang mga utos, ang mga teaching ng ating Diyos. So magiging malinis yung ating isipan, yung ating puso at pagkatao kapag sinunod natin ang Diyos. Sabi pa, ang paggalang kay Lord ay mabuti. Mangyayari ito forever. Tama ang mga desisyon ni Lord. Lagi yung patas. Tama, parehas ang batas ni Lord. Kaya kung susundin natin ito, maayos talaga lahat. Maayos ang buhay,
ang ikinabubuhay, ang kalalagayan natin dito sa lupa, maayos. At kapag patuloy tayong sumusunod sa ating Diyos, hahaba pa ang ating buhay dito sa lupa. Kasi masunurin di ba? Kasi tama yung ginagawa, hindi tayo nagkakamali, hindi tayo napapahamak. So mas mahaba yung buhay natin, mas maganda, maayos yung ating buhay. Pati yung isipan, pati yung puso natin, masaya. Dahil patuloy tayong sumusunod sa ating Diyos. At yan ang dapat nating gawin. Sundin hanggang nabubuhay tayo. Kasi forever, sabi dito, forever na yung tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Sabi rito, mangyayari ito forever. Kasi sabi nga sa verse 9, ang paggalang kay Lord ay mabuti. Mangyayari ito forever pag sumusunod talaga tayo. Kasi paggalang yun sa ating Diyos. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang word, sa kanyang salita, sa Biblia, paggalang yun pag sinunod natin. At hindi ito paggalang kapag hindi natin ito sinusunod, kapag binabaliwala natin ito. Tama po. Kaya susunod tayo bilang paggalang sa ating Diyos. At ulitin ko lang, magiging maayos yung ating buhay, yung ating kalalagayan, yung ating ikinabubuhay, at hahaba ang ating buhay dito sa lupa kapag patuloy tayong susunod sa ating Diyos. Amen. Verse 10, mas mahalaga pa yun sa gold, sa pinakapurong gold, mas matamis pa sa honey, sa pinakapurong honey, yung pagsunod, yung paggalang, yung pagsasabuhay ng mga teaching ng Diyos sa atin. Mas maganda. Sabi nga, no? Mas mahalaga pa yung sa gold. Mas puro pa sa pinakapuro. Mas matamis pa. Sabi ganyan sa honey at sa pinakapurong honey. Mas magandang buhay ang gusto natin lahat. Diba? Mas masagana, mas payapang buhay. Yan ang masayang buhay kasi pag payapa. Pagka nakikinig tayo kay Lord, sa kanyang mga teaching, sa kanyang mga pinag-uutos, lagi tayo nagbabasa ng Word of God, lagi tayo nagpe-pray, mas masayang buhay. Kasi malapit tayo kay God. Kasi di ba meron tayong communication at dapat intimate at strong yung ating relationship sa ating Diyos para mas maging maayos yung ating buhay, yung ating isipan, yung ating puso at pagkatao. Maayos yan. Diba? Kasi nandiyan ang Diyos. Kasi lagi tayo nakikipag-communicate sa Kanya. So malapit tayo sa Kanya. So saan man tayo pupunta, ano man yung gagawin natin, kahit kakain even, kahit natutulog, nandyan si Lord, nakatingin sa atin, nagbabantay sa atin ng Diyos. Dahil nga, sumusunod ka, sumusunod ako sa ating Diyos. Yan ang dapat natin gawin. Sundin. Kung masunurin ka dito sa lupa, sa boss, sa magulang, dapat mas lalong sumusunod tayo sa Diyos para mas maging maayos ang ating pamumuhay dito sa lupa. At last, verse 11, at dahil sa mga teaching na ito, nawawarningan ang iyong lingkod. May magandang reward pag ito ay sinunod. Diba pag sumusunod tayo, alam natin, huwag mo yung gagawin, huwag ka magnanakaw. Nawawarningan tayo. Kasi sumusunod tayo rin huwag kang mag-iisip ng masama, huwag kang magsasalita ng masama sa kapwa. Diba tutulong ka kahit na dumarating yung time na ikaw yung nangangailangan. O ikaw yung mas nangangailangan pero tumutulong ka pa rin. Kasi nga ano sabi rito? May magandang reward pag ito ay sinunod. So ang batas at teaching ni Lord, kung isa sa buhay natin ito, kung susundin natin ito, galing sa puso. Sabi rito, may reward. May magandang reward pag ito ay sinunod. So pag ito ay sinunod, may reward. So, pag hindi natin sinusunod ang teaching, ang turo ng ating Diyos,
Sino kaya yung nagre-reward sa atin? Hindi naman tayo sumusunod. Sumusuway naman tayo. Sabi, walang reward syempre. At sabi naman ng iba, bakit hindi naman ako nagsisimba masyado? Hindi rin ako masyado nagpipray. Bakit marami pa rin akong blessings? Diba? May mga ganong nagsasabi. Sino kaya ang nagbibigay? Diba po? Pero kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, laging nagbabasa ng Bible, laging nagsisimba, laging nagpipray, laging humihingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon, pagpapala sa Diyos, sigurado si Lord yun. Si Lord ang magbibigay ng reward. Dahil sumusunod ka, dahil nananampalataya ka, dahil nagpipray ka, dahil humingi ka sa Kanya. So siya mismo ang nagbibigay mo. Kaya siya lang mismo rin ang papasalamatan natin. Tandaan natin, makinig sa salita ng Diyos, hindi lang basta napakinggan, isang buhay, gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay, at lalong-lalo na share sa ibang tao. Ituro, ihayag, ikwento yung mga kabutihan, yung mga kamanghamanghang ginawa ni Lord, at yung mga inuutos sa atin. I-share din natin ito sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yan ang dapat kong gawin, yan ang dapat mong gawin, at yan ang dapat nating gawin dito sa lupa. Dahil yan ang mission natin. Yan ang purpose kung bakit tayo may buhay o kung bakit tayo binigyang buhay ng Diyos. Una ang sumunod sa Kanya, manampalataya at mag-share ng Kanyang salita. Yan ang purpose ng bawat tao dito sa mundo. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Na dito napapaalala sa atin na sumunod at sumunod tayo sa ating Diyos, sa Kanyang pinag-uutos, para maging maayos yung puso, yung isipan natin. At sinabi rito, kapag sumusunod tayo, marunong tayo, matalino tayo, dahil sinusunod natin ang Diyos. Amen po? So kung gusto natin tumalino, magbasa tayo ng Word of God at sundin natin ito at isabuhay natin ito at i-share natin ito sa lahat ng tao. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa. Ulitin ko lang, Psalms chapter 19, verse 7 hanggang 11 po yung aking share ngayong umagang ito. Kayo rin, pagkatapos natin, balikan niyo po ito, basahin niyo. Sigurado ko may revelation pa sa inyo ang Diyos. Amen po. So muli tayong mananalangin mga kapatid. Muli natin itong ipagpapasalamat kung narinig natin at hihingi ulit tayo. Lalo-lalo na hihingi ng kapatawaran at kasunod nito ang reward na sinasabi sa salita ng Diyos. Magsiyuko tayo. Yes, O God, aming amang makapangyarihan sa lahat, aming amang banal, muli po kaming nagpapasalamat sa umagang ito. Tinawag mo kami para makinig ng iyong salita. I pray maisabuhay namin ito. I pray magamit namin ito. I pray ma-share namin ito sa aming mga mahal sa buhay at ibang tao. Lord, muli kami lalapit sa iyo. Papasalamat, hihingi. Pero I pray, Lord God, na mapatawad mo po kami sa aming mga kasalanan. Dahil ang aming kasalanan na nagiging hadlang kung bakit hindi po nakakarating sa inyo ang aming panalangin. Dahil ito, sa aming mga kasalanan, pagkakamali, pagkukulang po sa inyo. I pray, Lord, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga kasalanan na nagagawa simula noon hanggang ngayon, Lord, sa aming mga masamang naiisip, nasasabi, Lord God. Kung minsan na hindi kami sinusunod, Lord, sumusunod sa iyo, Lord, patawarin mo po kami. Minsan na tinatamad kami, Lord God, para magbasa, para manalangin. Lord, patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Kung minsan na nag-aalala kami,
Kahit na ito ay nasabi na namin sa iyo, Lord God, pero dumarating pa rin yung time na kami nag-aalala pa rin. Lord, patawad. Dahil dapat pag sinabi na namin sa ito, pag binigay na namin sa ito, Lord, hindi na kami mag-alala. Dapat magtiwala na kami sa iyo, Lord. Dahil sabi mo nga po sa yung salita sa Marcos chapter 11 verse 24, kung kami hihingi sa panalangin, maniwala kami ito ibibigay mo at ito nga po ay aming matatanggap. Kaya nawa po ang maging puso namin. Every time na kami mananalangin, hihingi sa iyo, sumampalataya kami at maniwala para ito'y aming matanggap po. Salamat po. Tinatanggap namin ngayon at naniniwala kami na napatawad mo na po kami lahat sa aming mga kasalanan. At bibigyan mo na po kami ng maayos na puso, isipan, maayos na buhay, ikinabubuhay, Lord God, at mahabang buhay dito sa lupa dahil susunod kami sa iyo, Lord. Sa inyong tulong, gabay at protection, Lord God. Susunod kami sa inyo, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa inyong protection, sa inyong guidance at pagpapala sa amin. Sa pagbigay ng pagkain, inumin sa amin, Lord God. Sa pagbigay ng ikinabubuhay, Lord God, namin. Sa pagbigay, Lord God, ng katagumpayan sa aming buhay. Salamat. Salamat, Lord, sa karunungan na ibinibigay mo po sa amin. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa kasipagan, Lord God, para magpatuloy kami makinig, mag-aral, at mag-share ng iyong salita. Salamat po, Lord God. Dahil sa iyo galing ang lahat, ikaw po ang may-ari ng lahat, Lord God. Kaya naniniwala kami, Lord, na bibigyan mo kami ng aming pagkain, ng aming kalakasan, ng katagumpayan, kaayusan ng aming buhay, Lord God. Magiging maayos, masaya, masagana, payapa, tagumpay at mahaba ang aming buhay dito sa lupa. Dahil po yan sa inyong pagmamahal sa mga taong sumusunod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Lord God. Salamat po. Salamat. Salamat sa lahat, Lord God. Salamat sa pakikinig mo ng aming panalangin ito at sa pagtulong mo nito, Lord. Salamat po. Salamat. Lord, salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito at sa susunod uli namin pag-aaral, Lord. Uli mo po kami samahan, lalo na po ako. Bigyan ng lakas ng loob, Lord, at karunungan, Lord, para maging maayos at tama ang ating paghahayag ng iyong salita. Maraming salamat. Lord, hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, naming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Tinugon niya ang ating panalangin. Salamat din sa pakikinig ng mga kapatid. Patuloy tayo makinig, mag-aral ng salita ng Diyos para meron tayong karunungan. Amen po and amen. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.